Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe ha? Ang tindi po ng mga pangyayari kahapon patungkol po sa pagkamatay o ano ba to? Pagpapakamatay allegedly. Actually, marami pa mga tanong diyan ng dati pong Undersecretary ng DPWH itong si Yusek Catalina Cabral. Marami ka-coffee mga tanong sa totoo lang, no? Pero ito po ay mga spekulasyon, paglilinaw ha. Itong mga naglalabasan sa social media ay mga spekulasyon pa lang po yan. Ongoing po yung investigation. Finally, pumayag na po yung asawa ni Yusek Cabral na isailalim po sa autopsy yung kanyang may bahay. Kasi nang una, medyo doubtful, medyo ayaw di ba? Kasi nakita na raw mismo yung katawan nito ni Yusek Cabral. So, gusto na nilang maiuwi yung labi ng undersecretary, no? Pero syempre, may kahilingan din definitely ang gobyerno. Actually, hindi kahilingan ito, mandato na isailalim sa autopsy para masuri po itong totoong sitwasyon. Kasi may mga nagdududa rin, lalo na yung mga DDS, ang sinasabi nila, baka ano yan baka part of faking debts para matakasan itong accountability o itong pananagutan niya. Kasi malinaw na isa po sa major players, isa po sa may kasalanan sa mga nangyayari itong si Yusek Cabral. At yung kanyang testimonya, supposedly, yung malaking bagay yan para mabulgar yung mga malalaking isda dito po sa flood control scams. May papakita ko sa inyo, no? Yung nasa picture natin, sana ba yun? I don't know kung nakita nyo na itong litrato na ito ng kanyang driver. Wait lang ha. Kasama po si Yusek Cabral, nag-leak po itong picture na yan. Itong selfie na yan, yung nakikita nyo ka-coffee. Wait lang ha. Hanapin ko yung walang video. Yung nasa thumbnail natin ka-coffee, yung video na to, actually picture na to, nag-leak. Bakit may selfie itong driver na to? Saglit lang ha. Nakasama itong si Yusek Cabral na nandiyan po sa area ng crime scene kung saan po naganap yung sitwasyon na yan. Ayan. Nakita nyo na itong picture na yan. Yung nasa thumbnail natin, nagsisirculate po yan online. Nagli-leak po yan. Yung naka-red, yan po yung driver ni Yusek Cabral. Si Yusek Cabral, siya yung babae doon sa likod na nakaupo dyan sa harang. Harang ng bangin, no? Na allegedly, yung area na yan o sa baba niyan, dyan natagpuan po yung labi ni Yusek Cabral. Bakit may selfie? Again, wala tayong pinagtatakpan dito ha. Ito po ay mga spekulasyon. Paglilinaw ha, spekulasyon lang yan. Dahil sa selfie na yan, nabubuhay yung spekulasyon, again, na mukhang iniligpit si Yusek Cabral. Nino? Yan ang hindi pa lumalabas sa investigasyon. Pero just to be fair, malinaw na malinaw din po na sinasabi ng DILG ni John Vic Rimulya, ni Secretary John Vic Rimulya, na based on preliminary investigation, walang foul play na naganap. Nagtatahi-tahi lang yan. In fact, yung driver, ikinukonsidera rin po siya bilang person of interest. Person of interest ka-coffee, malaki yung kanyang magiging papel para magkaroon ng linaw yung krimen. Pero hindi ibig sabihin na siya ang suspect. Magkaiba yan ha. Person of interest lang po siya. Isa siya sa crucial o isa siya sa posibleng magbigay ng mga detalye o impormasyon para ma-resolve yung kaso na yan. Hindi siya kinukonsider pa na suspect. Pag iba kasi ang suspect, kapag sinabi mo suspect, allegedly, siya na yung may gawa ng krimen. So, person of interest lang po yan. The same thing doon sa missing bride. Issue ngayon yan, yung trending na missing bride. No? Person of interest yung kanyang fiancé. Pero hindi ibig sabihin na suspect siya. Again, magkaiba po yan. At ito ay mga spekulasyon lang. Para saan yung selfie na yan? Nagbabasa tayo ng mga analysis, hindi raw kasi typical or hindi pangkaraniwan na yung driver o bodyguard magtitake ng selfie kasama yung kanyang boss. And bakit maglilik yan? Ang tanong, kanino pinakita itong selfie na yan? Ang tanong, may pananagutan ba yung driver dyan? May kasalanan ba yung driver dyan? Hindi tayo ang magdidetermine. Ang investigasyon po ang magdidetermine dyan. Di natin alam. Pero chinek ko yung picture, mukha namang hindi edited. Mukhang totoo naman itong picture na yan. In fact, though shinare ito ng ilang mga pastor, no? Nag-leak yung picture na yan,
Pero hindi conclusive yan. Paglilinaw ha, hindi po conclusive yan. Hindi ibig sabihin na may kasalanan na yung driver dyan, etc. etc. Kasi may mga lumalabas. Halimbawa ito, ang sinasabi ni Maharlika, si Maharlika syempre, ano yan marami sasabihin yan laban sa gobyerno, laban sa administrasyon at palalabasin nila na si PBBM may kasalanan yan. Kahit hindi naman, gagawa nila ng fake news yan. No? I-discuss lang natin. May post si Maharlika dito, ang sinasabi niya, ba't ganun? Sabi niya, may selfie ang driver na nasa bangin si Yusek Cabral. Ang lahat ng lalabas na result sa investigasyon ni Vangag Forensic, kaya wala ring saysay. Dapat pabagsakin na ang lahat ng mga adiktus na kawatan at gurugista. So yung narrative ngayon, ang pinapalabas nila ngayon, utos ng administrasyon na iligpit itong si Yusek Cabral with the hope na kapag naligpit si Yusek Cabral, hindi maituturo yung gusto nilang ituro. Na pinapalabas nilang dapat ituro si PBBM, ang administrasyon. Again, kailangan natin ito linawin. 'Di ba? Itong laban kontra korupsyon na yan, si Pangulong Marcos mismo yung nagbulgar niyan. Sa kanya mismo, nagsimula yan. Kasi matagal na nga nangyayari ang korupsyon na yan. Given yan. Malinaw na yan. Matagal na po nangyayari ang korupsyon na yan. Si PBBM, under his administration, ang naglakas ng loob na ibulgar yung korupsyon na yan. Napakalawak na korupsyon na nangyayari na ng ilang dekada na walang kahit na sino mang presidente, mga nakaraang presidente, ang kayang banggain itong malalaking tao na yan. Si PBBM lang, sa tingin ninyo, bakit niya ibubulgar itong malawak na korupsyon na yan kung magbabounce back sa kanya yan? Kaya nga, contrary doon sa pinapalabas ng grupo ng mga dilis, halimbawa nila Maharlika, nakasalanan na naman ni Marcos yan. Pati yung forensic, kine-question nila, Vangag Forensic daw. Diba? Hindi ba pwedeng may ibang tao na nagpaligpit dyan? If ever, again, hindi pa nga conclusive yan kung niligpit siya o hindi. Pero sabi nga ng DILG, walang foul play na naganap. Posibleng out of depression. Diba? Pero bakit kay Marcos nyo isisisi yan? Hindi ba pwede kay congressman? Hindi ba pwede kay senator? Na madadawit, napakaraming sospek Bakit kay PBBM lahat ninyo yan isisisi? Malinaw na maraming tao. Bakit kailangan ng autopsy? Kailangan natin matiyak. Yes, na-confirm ng pamilya, na-confirm ng asawa. Okay, that's Yusek Cabral, that's my wife, di ba? Okay, na-confirm na yan. Ang mga pulis, posible nakita na nila. Kasi nga, may issue na tayo ng faking deaths dito sa Pilipinas. Kaya kinakailangan i-autopsy yan. Pasensya na sa pamilya. Yes, nagdadalamhati kayo, but this is part of the procedure. SOP. Faking death to escape criminal liability for corruption has happened before. May punto nga naman si Kiko Pangilinan dyan. Nangyari na po sa atin yan. Na dinaya yung kanyang pagkamatay para hindi siya managot. So kinakailangan ma-autopsy, kinakailangan ma-DNA test po yan. Gobyerno naman po ang sasagot dyan at hindi naman malaking gastos yan para sa gobyerno. Kailangan lang natin matiyak kasi nangyari na nga yan before. Narawagan si Senator Kiko Pangilinan kay DILG Secretary John Vic Rimulya na i-check at i-validate ang pagkakakilanlan ng mga labi kung ito ay talagang si dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Sabi po ni Pangilinan, we do not wish to be insensitive if indeed death has been established. But considering that billions of pesos are involved, we call on Secretary John Vic Rimulya to check and validate if the remains of former Yusek Cathy Cabral were properly identified by the authorities concerned. Faking death to escape criminal liability for corruption has happened before. Exactly. Sino nga yun? Yung babae na nandyan din niya sa isang congress hearing Yung babaeng medyo chabi-chabi. Di ba? Pinaikin niya rin yung kanyang kamatayan And then eventually, nabulgar din, lumabas din po yan. Okay, so, hindi yan pagiging insensitive sa side ni Kiko Pangilinan, no? Now, anong susunod na mangyayari? Nasaan yung gadgets? Nasaan yung cellphones? Nasaan yung laptop, etc.? O baka yung kotse may dashcam, pagiging parte ng investigasyon yan. Unfortunately, hindi agad yan, ito, real talk tayo hindi agad yan pwedeng kunin ng ICI, ng DOJ o ng ombudsman nang walang kautusan ng korte. Teka, gamit na, nasa crime scene. Gamit to sige, yung laptop niya sa opisina. Kukunin ko kagad yan. Nang walang kautusan, walang proper document. Pag nanakaw yan, di ba?
So, ang gagawin ngayon, moving forward, no, sinagsalita po si spokesperson ng Ombudsman, si Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ito, basahin ko yung kanyang statement, no. The Ombudsman's office directs the authorities in Benguet to take custody the Ombudsman's office directs the authorities in Benguet to take custody of and preserve the cell phone and other gadgets of former Yusek Cathy Cabral, which is dapat. Kasi maraming ebidensya dyan. For sure, nandiyan dyan yung mga ebidensya na yan. The same is to be turned over to the investigators at the proper time. We need her phone at all cost. Sabi ni Miko Clabano. Kahit na anong kinakailangan gawin, kailangan natin gawin para makuha yung mga cellphones, yung gadgets na yan ni Yusek Cabral. Kasi napakarami ng ganyang ebidensya. Ang nakalulungkot lang dito kay Yusek Cabral, di ba? Total, if ever nandito tayo sa speculation na to na nagpakamatay talaga siya. Pasensya na, sensitive ito, no? Sana, nag-tell all na siya. Di ba? Total, babawiin niya yung buhay niya o susuko na rin naman siya di ba? Tulungan niya na yung bansa. At least heroic pa yung, not heroic, no? Kasi nagnakaw ka ng billions. That's for sure, no? Kahit pa paano nabuhasan yung kasalanan, di ba? Nag-tell all na, sabihin mo na lahat. Kasi kayo yung architects dyan Kayo yung nagmaniobra dyan Kayo yung main character dyan sa talamak na korupsyon na yan. Biruin mo, for decades na dyan sa DPWH. So malaki ang papel ni Yusek Cabral dyan. Sana nag-tell all na siya. Para kahit papano, bumango yung perception sa kanya ng tao. Total, kikitilin niya rin naman yung buhay niya. If that speculation is true, no? Sana sinabi niya na, binulgar niya na, o sinong involved dyan, o si secretary involved dyan, si senator involved dyan, o si congressman involved dyan. Sana sinabi niya na. Di ba? May lumalabas din na parang si Senator Panfilo Lacson ng Senate Blue Ribbon Committee, nakausap na rin itong si Cabral and parang nagpapakita ito ng intent na magsasabi na ng totoo, no? Sana nagsabi muna, di ba? Sana nakatulong siya sa bansa para ma-resolve itong problema na to. Kasi seryoso ito, ka-coffee. Itong problema natin sa korupsyon, seryoso ito. Hindi millions ang pinag-uusapan natin dito. Billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito. At yung mga buhay na namamatay dahil sa mga talamak na pagbaha, sa matinding pagbaha. Sana nakatulong man lang siya. Yes, depressed siya, pero sana nag-tell all na siya. Yung kaso ni Yusek Cabral, posibleng mangyari din yan kay Diskaya, kay Sara Diskaya. Di ba? Nakikita niyo si Sara Diskaya, mukhang emotionally unstable din yan. Posibleng mangyari din sa kanya yan. Hindi niya expected ito Ganyan lang Nung May, tumatakbo siya. Medyo masayang-masaya pa siya, di ba? May, June, July, August, September, October, November, December. In just 7 months, biglang nag-shift, nag-turn around yung kanyang career. Ngayon, nakakulong na si Diskaya. Di ba? And makikita nyo sa kanyang mga videos na unstable ito. So, posibleng mangyari din yan. Ang wish lang natin, sana yung mga kamag-anak nitong mga main character na to sa flood control scams, yung mga kaibigan nila, i-advise nyo sila, mag-tell all na kayo bago nyo tapusin yung buhay ninyo. Makatulong man lang kayo sa bansa, di ba? Ituro na ninyo. Pero hindi natin sinasabi na magturo lang kayo. Okay, gusto ko ituro si senator, gusto ko ituro si congressman. Siyempre, you have to show proof. Ipakita ninyo yung proof nyo. Kasi tulad na sinasabi ni PBBM, napakadaling magbintang. Pwede mo ituro si Romualdez, pwede mo ituro si Marcos, pwede mo ituro si Chis Escudero without any evidence. Diba? Mag-tell all na kayo, pero pakita nyo ang ebidensya nyo. For sure, meron at meron yan. Imposibleng walang ebidensya yan. Merong records yan. Diba? Bago nyo kitilin yung buhay ninyo, tulungan ninyo yung bansa. Diba? Total, nandyan na rin naman yan Nagkabulilasuhan na yan Tulungan na ninyo yung bansa. Utang nyo na yan sa Pilipinas para umunlad naman yung Pilipinas. Imagine mo, billions of pesos. Kung yung bilyones na yan, na napupunta lang sa ilang congressman, napupunta lang sa ilang senador, napupunta lang sa ilang opisyal, gamitin natin yan. Pagandahin natin yung mga kalsada. Bibilis yung traffic ng goods. Diba? Gaganda yung ekonomiya. Ipatayo natin na maayos na tulayan. Ipatayo natin na maayos na classroom. Investment yan para sa mga kabataan. Tulungan nyo na yung bansa. Yung mga malalapit sa mga taong na yan, please advise them to do this, to do that. Diba? To help the country. I-resolve natin itong problema na yan. Again, just to be clear, just to clarify marami pong speculation sa social media. The same way, yung pinakita natin litrato na nag-leak nitong driver na to, mga speculations lang po yan. Huwag kayong papabiktima agad sa fake news. Diba? Sasabihin nila na
utos ni PBBM yan, utos ni speaker yan, or kung sino man, wag po kayo maniniwala. Mga spekulasyon pa lang po yan. Ang malinaw, ang sinasabi ng DILG, wala pong foul play na naganap base doon sa kanilang initial investigation. Nagkamali sa pag-handle ang Benguet Police, natanggal na po sila sa serbisyo. Actually, isa din yan mga realizations din yan. Marami sa ating law enforcement ay hindi alam pa paano ang tamang pag-handle ng mga ganitong situation. Lesson learned din po ito sa ating authorities, di ba? Yung iba, tinan mo, hindi mga naka-gloves, sinawakan yung labi ni Cabral. Paano yun? Di ba? Basic yan Actually, loopholes yan. Malaking problema yan sa ating law enforcement na dapat refresher courses ang kinakailangan natin para ma-address yan. Anyway, maraming problema na dapat i-address. Huwag tayo maniniwala agad sa mga spekulasyon, sa mga nakikita natin na fake news. Antayin natin kung anong mga development ilalabas po ng authorities, and definitely supported with evidence. Hindi naman kasi pwede gawa-gawa lang, no? So, sige, ano po ang take ninyo dito sa usapin na yan? I-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, di pa kayo nakasubscribe, please click yung subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. And I'll see you ka-coffee in the next video. Nga pala, maraming salamat po and happy birthday sa napakabait at napaka-humble na sekretary ng National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Very low profile lang po ito. Si Secretary Lopez Santos ng NAPSI. Very low profile. Maraming salamat sir sa pa-jacket. Itong ganda ng jacket natin na sila po, si Secretary Lopez Santos, ang nag-initiate nitong aksyon laban sa kahirapan, itong convergence ng iba't ibang basic sectors, no? Mga initiatives po ng gobyerno para labanan po itong kahirapan. Congratulations sir sa successful, no, na 2 seasons na ng aksyon laban sa kahirapan dyan po sa People's Television Network. Maraming salamat po, Secretary Lope, and happy birthday of course sa bumubuo po ng NAPSI as usual, no? Maraming salamat po. Kay Asik Joey, thank you. Kay Sir Giro, kay Ma'am Irish, kay Tita Elena, and everyone from NAPSI, our NAPSI family. Thank you always and always, no, sa inyo pong tiwala, sa inyong suporta. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye. Ay, kay Mayor Chavez, at Mayor Chavez, muntikan ko makalimutan Thank you sir. Bye-bye.